Welcome to K-Catalog, your Taglish Korean compilation. KIIP Level 1, Unit 14, let's start with vocabulary and grammar number 1. So first, 약속 표현을 알아보세요. Let's learn the expressions that we can use when trying to make a schedule or appointment or a promise. So ano ba yung 약속? So marami siyang pwedeng meaning. Una, pwede siyang promise. Okay? Pwede din siyang schedule. It can also be an appointment. Okay. Ano pa? A word that you're going to say to your friend. Sabi, parang, tandaan mo yung salita ko, markahan mo yung salita ko, 'di ba? Parang ganyan. So, kumbaga may pinapangako ka dun sa kausap mo. Yan. So, pwede siya sa kahit alin sa mga to, no? So, usually ginagamit siya as schedule or appointment. So, sabi, alamin daw natin yung mga expressions na magagamit natin pag gusto nating gumawa ng schedule or appointment. So, tingnan muna natin yung mga pictures dito. First one, sabi, 친구 모임. So, ano ba ang 모임? 모임 means gathering. Okay, and then 친구 is friend. So, ibig sabihin, gathering with friends or with a friend. So, pag dito, ban moim, ban means group. Okay, so group meeting or group gathering. Ayan, no? So, halimbawa, magkikita-kita kayo, gusto nyong lumabas, kumain sa labas, or mag-party, then 친구 모임. Next, 직장 모임. So, 직장 is yung ating work. Okay, so again, 모임 gathering. So, ito ay yung meeting or gathering after your working hours or outside the working hours. So, ayan. Tawag din sa kanya ay weshik. Okay, so when you heard of weshik, that means gathering of your co-workers. So, kasama ka doon, no? So, ayan, makikita nyo, after nilang magtrabaho, kakain sila sa labas, tapos minsan may ano pa siya, second level, third level, may tinatawag silang ganon for ilcha, itcha, so yung kumbaga sumunod na level, hindi lang sila kakain. Pagkatapos nilang kumain, iinom naman sila. Yan, they're going to drink alcohol. And then, next level, pupunta sa karaoke bar and then iinom ulit habang kumakanta. So, may mga ano yun, level, si Weshik. So, yun, binigyan ko lang kayo ng idea, no? So, anyway, 직장 모임. So, yung gathering with your co-workers or colleagues. Next one, 약속하다. So, kanina yung 약속, sabi ko ano siya, appointment, schedule, promise. So, 약속 is noun. Okay? So, noun siya. Pero dito, 약속하다. So, may hada na siya, magiging verb na siya. So, this time, to make a promise. Okay? Make a promise or schedule an appointment. Yan. Make a meeting or schedule a meeting. 약속하다. So, dito, kita nyo naka-pinky swear sila, no? So, big sabihin, nagpa-promise sila sa isa't isa. And then, 약속을 지키다. So, 지키다 is to keep. Okay? To keep the promise. So, whatever you have decided, you have to keep it. So, kung sinabi mo na mag-meet kayo next Sunday, you have to meet the person next Sunday. You have to keep your promise. Next, 약속 시간을 정하다. Sorry, again, that's 약속 시간을 정하다. So, 시간, time, 정하다, to decide. Okay, so you have to decide when the schedule will be or when the appointment will be. Okay, and then 약속 장소를 정하다. Again, decide. This time, ano na yung pagdidesisyonan? 장소. 장소 is place. Okay, so decide for the place where the meeting will be. Next one, 약속 장소를 바꾸다. So, 장소 ulit siya, no? Place, pero anong sabi? 바꾸다. 바꾸다 means change. Okay, so you have to change the place of meeting. So, let's say, for example, yung first, meeting place nyo is not available, so you have to change. Okay, to another one or to another place. Next, 약속 시간에 늦다. So, ibig sabihin ng 늦다, late. Ayan, to be late. So, malilate ka dun sa napag-usapan nyo na oras. Okay? So, yan yung ating mga expressions that we can use when it comes to 약속. Yan. Sabi dito, 여러분 약속 장소를 어디로 정해요? So, how about you? Where do you decide or what place do you decide for meeting?
Ano yung usual na pinupuntahan mo para i-meet yung iyong mga kaibigan, or kung meron kayong appointment or meeting with coworker, saan kayo usually or madalas na pumupunta. Yan. First grammar natin for level 1 unit 14, we have 동사 plus 을 kayo. So again, hindi lang siya 을 kayo, meron din tayong real kayo. Yan. So kailan mo ginagamit tong grammar na to? Ang sabi, 상대방의 생각, 의견을 묻거나 제안할 때 사용해요. So use when you're suggesting or asking the opinion or thought of the other person. So ibig sabihin, tinatanong or kinukonsider mo yung pwedeng iniisip or opinion nung kausap mo. So sa Tagalog or sa English muna, sa English, pinakamalapit na salita dito for ul kayo or real kayo is shall we. Yan. Kasi saan mo siya dinudugtong? Sa verb. Okay? So yung action na yon. Okay? So shall we drink? Shall we eat? Yan. Shall we sleep? So, hindi lang ikaw yung nagdedesisyon. Tinatanong mo din yung naiisip nung kausap mo or nung kasama mo. So, tingnan natin yung example. Coffee ma실 kayo? Shall we drink coffee? Yan. Shall we drink coffee? And then, sumagot siya, ne, 좋아요. Oh, that's good. So, sa Tagalog, parang pag nagtatanong ka, no, gusto mo ba na uminom tayo ng kape? Or inom ba tayo ng kape? So, pwedeng ba? Diba? So, gusto mo ba? Okay? Or pwedeng, pwede ba? Or okay lang ba? Yan. So, parang hindi ikaw yung nagde-decide mag-isa. Tatanong mo yung kasama mo din sa naiisip niya or sa opinion niya. Okay. Dito, other examples. 사비 niya, 후엔 씨 오늘 같이 저녁 먹을까요? So, sabi niya, 후엔, shall we eat dinner tonight? Okay, today. So, shall we eat dinner together today? Sabi niya. So, kain ba tayo? Gusto mo, kain tayo. Sabay tayong kumain ng dinner ngayong araw? Sabi niya, no? So, sagot niya, 네, 좋아요. 같이 먹어요. Oh, that's good. Let's eat together. And next, 내일 몇 시에 만날까요? So, what time shall we meet tomorrow? So, anong oras tayo magmi-meet bukas? Okay, anong oras ba tayo magmi-meet bukas? Or anong oras mo gustong mag-meet bukas? Ayan. Kasi nga tinatanong yung opinion, no? So, anong sa tingin mong oras magandang mag-meet bukas? Pwede din yon. So, sabi niya, 11시에 만나요. Sabi niya, meet tayo ng 11. Yan, kita tayo ng alas 11. Okay. So, again, madali lang siya, no? Shall we? Okay, ginagamit siya kapag gusto mong tanungin din yung kasama mo about sa naiisip niya na if okay lang ba sa kanya na gawin yung action na yon. Okay? So, dito, ul kayo, again, if there's a batchim, so if there's a final consonant or your verb ends with a consonant, then you're going to add ul kayo. And then, if your verb has no final consonant, no batchim, or ends with a vowel, then you add real kayo, sorry. Real kayo. So, dito muna tayo sa may mga batchim. Mokta, ilkta. So, drop natin si da. Mokta, to eat. Mogul kayo. Shall we eat? Yan. Ilkta, to read. Ilgul kayo. Shall we read? Yan. Next one, sa mga wala namang batchim. So, gada, manada. Gada, to go. Gal kayo. Shall we go? Manada, to meet. Manal kayo. Shall we meet? Ayan. So, if you can notice, no, patanong. Okay? So, ginagamit mo siya pag magtatanong ka. Okay? So, gamitin natin sa statement, bawal po. Patanong po. Okay? So, hindi mo pwedeng sabihin na, 후엔 씨 오늘 같이 저녁 먹을까요? So, hindi. Patanong po siya dapat. So, nasa na yun? Ito, 만들다. So, ito yung ating may star, special. So, irregular verb, 만들다. Drop mo si da. Real na yung final consonant niya. So, ang nangyari, hindi na din nagdag hindi na chinek si or real ba yung idadagdag. Ano na lang yung idadagdag sa kanya? Kayo na lang.
Ayan. So, tandaan nyo na lang yan. Pag 만들다, 만들 kayo. So, diretso na siya kay kayo. Wala na yung ul or real. Yan. So, 만들다 to make, 만들 kayo, shall we make. Yan. Now, para mas maintindihan natin yung ul kayo, real kayo na grammar, i-apply natin siya. So, here ang sabi, Iring 씨가 친구와 약속을 정해요. So, Iring and her friend, so yung kaibigan daw ni Iring at si Iring ay gagawa ng schedule or ng pagkikita. Okay? 약속을 정해요. They're going to decide a meeting or a schedule. 다음과 같이 이야기해보세요. So, first, we have yung example natin. So, for the example, ang sabi, 언제. Okay? So, 언제 means when. Tapos, so this one is the question. Then, the other column is the answer. So, yung sagot is 토요일 저녁. So, ito siya, no? Question, 언제? 언제 만날까요? Because they're planning to meet. So, ang question is, when are we or when shall we meet? Yan. Then, ang sagot niya is, 토요일 저녁에 만나요. Okay, so Saturday evening. Let's meet Saturday evening. Next one, 어디에서. So, 어디에서, where? Okay, take note, 어디, where. And then followed by 에서. So, meaning, dun sa place, an action will happen. Okay? So, kapag sinagot mo siya, dapat place, and then, place, eso, and then action. So, if you will remember the formula, 명사 plus eso plus 동사. Okay? So, noun plus place marker eso plus 동사 or verb. So, question will become, number 1, dito ko na susulat, no? 어디에서 만날까요? Where shall we meet? Okay, so meaning OD, that place, and then the action that will be taken. So, where shall we meet? So, yung answer, 공원. So, this one, apply ulit natin to. So, 공원에서, and then yung action natin is 만나다, 만나요. Okay, so I hope you have followed, no? Next one. Number 2, 무엇을, what? So, yung answer, 저녁을 먹다. So, 저녁을 먹다, action ulit siya, another verb. So, they're going to eat dinner. So, yung question will be, 무엇을, so dito, what to do. Okay, they're going to eat. So, yung hada, we're going to change it to 할까요. Okay, so the question will become, 무엇을 할까요? What shall we do? Okay, then answer, 저녁을 먹다, 저녁을 먹어요. Last, number 3, 어디에. So again, where? 어디에, and then take note of the answer. So tingnan natin maigi, no? Ang sagot is 영화관에 가다. Again, there's an action to go, 가다. But take note na even before, I keep on saying na kapag si 가다, 오다, 다니다, itong tatlo na to, ang gagamitin mo or ang magiging action sa isang lugar, ang ilalagay mo sa tabi ng place ay instead of eso. Okay? So, 명사, meaning name ng place, no? So, kapag itong tatlong action na to, gada, oda, danida, instead of eso, you're going to add to the place. Okay? So, yung question natin will become 어디에. And then yung action is to go, gada. So, gada will become 갈까요. Okay? So, 어디에 갈까요? Where shall we go? Answer, 영화관에 가요. Okay? So, dito no, na-apply siya. 명사, 영화관, plus
And then, sigada, which is yung dongsa or verb. So, 영화관 에 가요. Okay, so I hope you're not confused. So, ganito po yung ating magiging question and answer. Now, number 2, 여러분도 친구와 약속을 해보세요. So, you also try to make a schedule or plan a meeting with your friend. So, paano yan? Example, si Jason, sabi niya, 수업 끝나고 무엇을 할까요? So, what shall we do? Okay? After our class or when we finish our class. Sagot ng kausap niya, 같이 숙제를 해요. Okay, let's do our homework together. Okay, so another example, sabihin natin, suwab 끝나고. So, wag naman suwab. So, instead of class, let's try yung work. Okay, so il 끝나고. So, let's follow yung kung paano niya kinompose yung sentence niya dito. So, suwab 끝나고. So, tayo naman, il 끝나고. Okay, after ng trabaho or once we finish our work. So, instead of what shall we do, ano yung tatanong natin? What shall we eat? Ayan. So, kunyari, after ng work, kakain na sila. So, 무엇을 먹을까요? Okay, what shall we eat after we finish our work? And then, sasagot kunyari, ang sagot ay, jjajangmyeon 먹어요. Okay, so siguro, or what, not jjajangmyeon, sabihin na lang natin, bibimbap na lang. Ayan, para Korean. So, bibimbap을 먹어요. Okay, so this is an example. Another one. So, after ng class, again, gamitin natin si not class, workout. Let's say, nag-exercise or nag-workout ka. After nun, imimit mo yung kaibigan mo. And tatanong mo siya kung anong oras kayo magkikita. So, sabihin mo, workout or exercise is 운동. 운동 끝나고. So, what time? 몇 시. Okay, so pwedeng 몇 시. So, dito, time yung tinatanong mo, no? Pag 언제, pwede ang sagot dyan kasi is day. So, pag 몇 시, yung specific time, 몇 시에 만날까요? What time shall we meet? Yan. And then, sagot, sabihin natin na 7시. Okay? 7시 반, 7:30. 7시. So, para specific, lagyan natin ng ohu. So, ohu means, na siya, no, afternoon or night. Na siya, gabi na siya. So, ojon, AM, ohu, PM. So, lagyan natin, ohu, 7시 반에 만나요. Okay? So, pwede yung mga yan. So, again, ginamit natin si shall we na grammar or si ul kayo, real kayo sa paggawa ng meeting or appointment. Yan, or yung pakikipagkita. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.